ating ebanghelyo ay hango sa ebanghelyo ni San Lucas, Luke chapter 12 verses 49 to 53. Pinupuri ka namin, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabaha-bahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyenang babae at manugang na babae." Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. My adorable Jesus, may our feet journey together. May our hands gather in unity. May our hearts beat in unison. May our souls be in harmony. May our thoughts be as one. May our ears listen to the silence together. May our glances profoundly penetrate each other. May our lips pray together to gain mercy from the Eternal Father. Ama naming banal, muli kami po ay nagpapasalamat. Tinawag mo kaming muli para ikaw ay aming makasama, makapiling, at mapakinggan ang inyong mensahe para sa amin sa araw na ito. Panginoon, nakikita mo ang aming puso, nakikita mo ang mga nasa isip namin, kaya amin pong isinusuko sa iyo lahat at binubuksan namin ang aming puso para ikaw ay siyang manahan dito. Ilagay mo dito ang iyong mensahe para kami po ay matuto at maging katulad mo. Nais ka pa naming makilala, Panginoon. Salamat po sa araw na ito at binigyan mo kami ng pagkakataon na maramdaman naming muli ang iyong presensya, ang iyong pagmamahal. Kausapin mo kami, Panginoon. Ang lahat ng ito, Ama, ay aming kahilingan sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kasamang banal ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po'y maupong lahat at pakinggan po natin ang sasabihin ni Lord sa ating reflection para sa araw na ito. So magandang hapon po sa ating lahat. Kumusta na kayo dyan sa Japan, Ina, Nagano? Kami naman po dito ay nasa maayos na kalagayan, maganda ang klima. Narinig po natin sa Ebanghelyo ngayon, sinabi ni Lord, ng Diyos, ang biyenang babae at ang manugang na babae ay mag-aaway. Kung sino sa atin ang may biyenang babae, totoo ba na meron laging hidwaan ang biyenang babae at manugang na babae? Yung kaibigan ko sa trabaho, sabi niya, "Brad, namumblema ako sa asawa ko." Sabi ko, "Bakit?" "Kasi ayaw niya ako magpadala ng pera sa aking nanay." Sabi niya, "Bakit?" Ayaw niya, galit siya sa nanay ko." "So anong ginagawa mo?" Di pinapadalan ko siya nang di niya alam. So, dito natin makikita na pag ang nag-aaway ay ang biyenang babae at ang manugang na babae, ang naiipit
ay yung lalaki. Yung anak ng biyanang babae. Kaya mahirap pag may away, di ba? Mahirap pag may away. Ang biyanang babae at manugang na babae. Kaya, ang napakaganda dito ay dapat magkasundo sila para masaya ang tahanan. At isa sa mga nakita kong paraan ay kung pareho silang naglilingkod sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, mas madaling magkasundo. Pero sa Ebanghelyo ngayon, makita natin na sinabi ni Jesus na ako'y naparito para magdala ng apoy dito sa mundo. Yung pagkakabahabahagi ang aking dadalhin at hindi kapayapaan. Kaya kung minsan nakakalito, di ba? Nung nabasa ko ito, sabi ko, di ba si Jesus ay ang prinsipe ng kapayapaan? Jesus is the Prince of Peace. Sabi sa Isaiah chapter 9 verse 6. Pero bakit ngayon? Sinasabi niya na naparito ako ay magpapadala ko ng apoy dito sa mundo para magkaroon ng pagkakabahagi. Ang dalawa laban sa tatlo, ang tatlo laban sa dalawa. Ang ama ay kalaban niya ang kanyang lalaking anak at ang ina ay kalaban niya yung kanyang anak na babae. Kaya dito natin makikita na ang apoy na sinasabi ng Diyos ay magiging dahilan para mabahabahagi o magkaroon ng pag-aaway-away sa loob ng tahanan o pamilya o sa community o sa mundo, di ba? Sa mundo na lang, sabihin natin. Dito, gusto ng lahat na magkaroon ng unity. Yan. Sa bayan natin, gusto na magkaroon ng unity, pero wala namang unity. Bakit kaya? Dahil merong ibang hadihikain ang bawat isa. Iba-iba ang paniniwala, iba-iba yung kanilang values, iba-iba yung kanilang kultura na pinaniniwalaan. Napapanood ko nga sa YouTube, maraming mga pare sa Afrika ang pinapatay. Minamarder sila. Bakit? Dahil gusto ng mga tao ay iisa lang yung kanilang pinaniniwalaan. Iisa lang yung kanilang belief, yung kanilang kultura. At nagiging ang Kristyanismo, ang pagiging Kristiyano ay sagabal. Di ba? Dito na lang sa Amerika, mayroong tinatawag na cancel culture. Yung bang hindi ka susuportahan kung hindi ka umaayon sa kagustuhan ng isang grupo. Grupo ng mga LGBTQ. Pag hindi mo na sinuportahan, pag hindi ka naniniwala, hindi ka nakisama, ay hindi ka susuportahan. Sa magkaibigan na lang, di ba? Pag hindi ka sumunod sa kanya at gumagawa ka, sumusunod ka sa gusto ng Diyos, ikaw ay etchapuera. Ikaw ay binabaliwala. Ganon. So, ano yung sinasabi ng Diyos na apoy? Sabi niya, magpapadala ko ng apoy. So, alam natin, ang apoy ay ginagamit natin pangsiga, panluto. Ang apoy ay ginagamit din na para masubukan ang isang bagay para malinis ito. At sa banal na kasulatan, pagdating ng Judgment Day, sabi, merong apoy na pupuntahan tayo pag hindi tayo naging maayos sa ating buhay. Yung tinatawag na impyerno, di ba? Pero dito sa Ebanghelyo ngayon ay parang ang lumalabas si Jesus ay yung tinatawag na divine arsonist. Alam niyo yung arsonist? Siya yung manununog. Nagsisimulang magsunog. Dito sa California, daming nasunog at ang daming nahuling mga nagsimulang magsunog, manunog. So, parang yung mga writer, yung mga preacher, sinasabi nila na divine arsonist. Although, hindi ito yung
katuruan ng ating simbahan, ang divine arsonist ay sinasabi nila na si Jesus ay the one who sets the world on fire. Not with destruction, but with the fire of the Holy Spirit. Yan, the fire of the Holy Spirit. Where there is love, there is truth, and there is purification. So kung ganun pala, yung sinasabi ng Diyos ay yung apoy ng kanyang pagmamahal, apoy ng kanyang banal na Espiritu Santo na naglilinis sa atin. At pag ang apoy ay nagkaroon ng apoy, mayroong pagbabago, di ba? It transforms anyone na, kunwari, nasunog ang bahay mo, pagkatapos ng sunog, bago ng itsura. Hindi na yung gaya dati kasi ang apoy ay binabago ang lahat. At nililinis ang lahat, tinatanggal yung mga hindi. Kaya nga sa pagkuha ng gold, di ba? Sinusunog ka talaga yon gold para lumabas yung pagka-gold niya. Inaalis yung mga dumi para lumabas yung gold, yung pagkakinang niya. Sa ating katekismo, sabi niya, the fire is a symbol of the transforming energy of the Holy Spirit. Isang energy, isang power na nakakapagpabago. So tayo na nasa community, pag ang banal na Espiritu Santo ay nakagalaw ng malaya sa buhay natin, o ang Diyos na lang ang nakagalaw ng malaya sa buhay natin, tayo ay nababago. Alala ko nung ako'y unang nag-attend ng Life in the Spirit seminar, nung yung baptism in the Holy Spirit pa lang na sa seminar na yon, ay meron na kaagad na bago sa aking pananaw sa buhay. Yung bang pati yung pag-iisip ko ay nabago at na parang nagkaroon ng liwanag yung aking paningin. Nagkaroon ng yung pagkaunawa na dati hindi ko nauunawaan. Yun ang galaw ng banal na Espiritu Santo. Yun ang galaw lang. Isang patutuo na lang sa inyo ay kung walang banal na Espiritu Santo, maaring wala kayo dyan ngayon. Diba? Maaring nasa ibang lugar kayo o merong ginagawang iba o yung iba natutulog lang. Kaya nga, ang banal na Espiritu Santo ay dapat merong nagagawa sa buhay natin. Kung pinapayagan natin. Pero kung tayo ay inaantok lagi, yan, hindi nakagalaw ang banal na Espiritu Santo. Dahil ang banal na Espiritu Santo ay dapat nakakagalaw sa buhay natin. Kaya huwag tayong tutulog-tulog. Kikita ko yung iba, natutulog na eh. alam nyo, sabi nila ang demonyo raw ay lalo pag patungkol sa Diyos, laging nasa tabi natin. Pag inaantok ka raw, ikaw ay pinapaypayan ng demonyo. Sabi nila, matulog ka lang, huwag pakinggan yan. So, ang nangyayari niyan ay hindi tayo pag-uwi natin, tanungin nila, anong narinig mo? Wala, hindi ko alam. Basta maganda. Dahil tayo ay ninakaw, ginulo ng demonyo. Kaya huwag tayong umayon sa gusto ng kalaban. Ang kalaban gusto niya tayo na wag tayong lumapit sa Diyos. Pero dapat tayo ay laging gising, sabi nga, gising. So ang apoy ay nililinis tayo. At tinatanggal yung mga selfishness natin, yung mga pansariling gusto sa buhay. Yung pride natin, tinatanggal niya. Yung ating mga kasalanan, unti-unti niyang nililinis. Hindi nyo ba napapansin na sa tuwing tayo ay patuloy na naglilingkod sa community, parang yung mga bagay na gustong-gusto mo dati, parang wala nang, kung baga sa pagkain, wala nang lasa. Di ba? Wala ka ng panlasa.
Gaya sa inyo ngayon, sabi ko nga kanina, mas gusto na nyo na ngayong maglaan ng oras sa community. Bakit? Kasi natagpuan natin, ako rin, 35 years na ako sa community, natagpuan ko dito yung hinahanap ko sa buhay na merong kalaging pag-asa, merong kapayapaan. Kung nasa labas ka, ay mapapahamak ka. Kaya nga, dito sa community natin ay makikita natin na merong nababago lalo sa ating mga pananaw natin. Dati mataas ang pangarap ko sa buhay. Dati madami akong gusto sa buhay. Pero habang ako ay nagdilingkod sa Diyos, para bang nawawala yung mga gusto ko sa buhay. Ang nagiging tuon na lang ng aking pansin ay ito ba ay kalooban ng Diyos? Ito ba ay gusto ng Diyos? Kaya nga, pag tayo ay nag-attend ng mga prayer meetings, maraming nababago at magtataka yung iba. Magtataka yung mga kaibigan natin. Diba? Kasi, bakit siya? Dati hindi naman ganyan. Ngayon, praise the Lord na siya ng praise the Lord. Hallelujah na lang ng hallelujah. Hindi na tayo pinapansin. Totoo naman, di ba? Pag inuna mo ng Diyos sa buhay mo, wala na yung dati na gusto mong gawin sa buhay mo na hindi nakakatulong sa iyong paglago bilang isang anak ng Diyos. At isa pa, pag ang banal na Espiritu Santo ay nakakagalaw ng malaya sa buhay natin, naglalagablab yung ating pagnanais na maglingkod sa community. Di ba? Naglalagablab yung para bang gusto mo pang yung Friday pa lang, excited ka na, magdilinggo na, makita ko na si Sister Sonia, makita ko na yung aking mga kaibigan at kami magpi-praise the Lord na, makikinig na naman sa gospel. Nandun na yung puso mo na nag-aalab. Kasi yung pananampalataya mo sa Diyos ay mas mahalaga na. Hindi gaya na dati ayaw mong magsimba, pero ngayon hindi na. Yung bang pag sinabi ng kaibigan mo o yung boss mo na may trabaho tayo ngayon o mayroon tayong gagawin, sasabihin mo, magsimba muna ako. So nandun na naiba na yung iyong pananaw. Why? Because of the fire na binigay ng Diyos sa atin, nag-aalab na. Yeah, at nagkakaroon ka rin ng liwanag sa buhay. Dati ang dilim, di ba? Pag may problema ka, hindi mo alam kung saan ka tatakbo. Pag may problema ka, wala kang gagawin kundi magmukmok na lang. Pero ngayon, pag may problema ka, tatanungin mo kagad si Lord, Lord, ano bang gagawin ko? Alam mo na kung sino yung tatakbuhan mo. Hindi na yung kaibigan mo dati na pag may problema ka, isichismis ka naman. Pag may problema ka, aawayin ka pa nung pagsasabihan mo. Ngayon, ang pinakamagandang gawin mo ay pag may problema ka, pupunta ka siguro sa simbahan, maghanap ka ng simbahan, punta ka sa Adoration Chapel, at sasabihin mo lahat doon yung sama ng loob mo, yung problema mo kay Lord. Paglabas mo doon, magaan na yung pakiramdam mo. So, yun yung naibibigay ng nag-aalab na apoy na binigay ng Diyos sa atin. Hindi yung para sirain tayo lahat. Galit sa atin ang mundo pag tayo ay nag-aalab ang ating puso sa Diyos. It creates division, sabi nga. Bakit? Yung mga choices natin iba na. Yung mga pinipili natin, pagpipili natin hindi na basta-basta, nag-level up ka na, di ba? Pag sinabi dati ng kaibigan mo, "Oy, tara mag-party tayo. Tara mag-karaoke tayo doon at mag-inom-inom tayo." Di ba, ang saya? Oo nga, masaya naman, di ba? Pero ngayon, iba na yung choice mo, iba na yung desisyon mo. Sasabihin mo na, magpunta tayo ng karaoke, sige sasama ako. Pero kakanta tayo ng religious song. Ikaw naman, sabihin nila, corny ka naman, bakit naman religious song, mag-enjoy nga tayo, kakantahin natin yung mga kanta ni ganyan. Pero ngayon, pag hindi sila umayon, siyempre masusunod yung decision mo, yung choice mo. Ako nga, dati, so marami rin ako mga barkada.
Marami akong barkada sa trabaho. Marami akong barkada na kapitbahay. Pero pag dati, madali akong sumama sa kanila sa mga bisyo. Sa mga madaling pag-inuman, sige, babad din ako sa inuman. Pero mula nung magsimula akong maglingkod, sumunod sa Diyos, na unti-unti akong sinasabihan ng Banal na Espiritu Santo na huwag mo nang gawin yan. Una, makakasira sa iyong kalusugan. Pangalawa, napapalayo ka sa akin. Di ba? So, meron na akong dahilan para hindi sumama sa kanila. Dahil iniisip ko ngayon yung aking relasyon sa Diyos, yung aking sariling kalusugan sa spiritual at physical, at sa aking pamilya. Inuuna ko na yung maging maayos ang aking relasyon sa aking pamilya. So, yung choices natin, yung mga desisyon natin, magkakaroon ng dibisyon. Ietsapuera tayo ng ating mga kaibigan at mga kamag-anak, lalo na kapamilya. Yun yung sinasabi ng Diyos na pag ipinadala ko yung apoy ay magkaroon ng pagkakabahagi. Sabi niya. At mababahagi nga. Magkakaroon ng pagbabahagi sa loob ng tahanan. Bakit? Kasi meron kang sariling ipaglalaban mo na ang Diyos ngayon. Hindi na gaya ng dati na wala ngayon, sabihin mo, tayo magdarasal bago kumain. Na hindi nyo naman dati ginagawa. Ngayon yung mga anak mo siguro, Nay, ba't magdarasal? Magdasal na lang tayo kanya-kanya. Ganyan. O yung asawa mo, hindi na, kanya-kanya lang tayo magdasal. So, ibig sabihin, mayroong pagkababahagi na. Pero ang dapat gawin natin ay ipaglaban natin ang tama, yung totoo. Paglaban natin yung para sa Diyos. Kahit sa trabaho. Kung merong nakikita kang hindi maayos na pinapagawa o gagawin, siyempre, iisipin mo na ang Diyos. Ipaglalaban mo na ang Diyos. Hindi madali. Pag ikaw ay sumunod sa Diyos, hindi madali. Sa totoo lang. Hanggang ngayon ay ang maraming santo na pinatay, mga martir, hanggang ngayon, ang simbahan natin ay pinag-iinitan, di ba? Pinag-iinitan. Pag hindi ka sumunod dun sa kultura kunwari, kultura ng politika na gusto nila, ay ikaw ay may etsapuera. Ikaw ay pag-iinitan. Kaya nga, hindi madali. It's not easy. But, it's worth, sabi nga, na ipaglaban natin ang Diyos. Ipaglaban natin ang Diyos. We need to unite with God. Yun yung unity dapat na ipaglalaban natin, yung makipag-unite tayo kay Lord. Kaya nga pumunta si Jesus, di ba? Para magkaroon tayo ng unity sa Diyos Ama. So, ito yung dapat magkaroon tayo ng katapangan, courage, na sabihing no sa mga bagay na hindi makadiyos. Siguro, yun ang pagnilay-nilayan natin na ano ba yung mga bagay na pinapahintulutan natin, alam nating mali, pero pinapayagan natin. Ang magandang balita ay if we choose Christ always in our life, we will have a better chance to receive blessings. Diba? Meron kang kapayapaan lagi pag inuuna mo at pag sinusunod mo ang Diyos. There is serenity. Ano bang serenity sa Tagalog? Kapanatagan. Panatag yung loob mo. Diba? Kahit na yung ginagawa ng iba ay hindi okay, panatag ang loob mo dahil ikaw ay gumagawa ng tama. Kaya ba natin gawin yon? Yung ipaglalaban mo ang tama. Yun ang dapat nababago sa atin pag tayo ay, alam nyo, sa pagsunod ko sa community, sa paglingkod ko sa community, ako ay maraming nabago sa buhay ko. Yung nakikita nyo ngayon na Brother Allen, ay ibang-iba yung Brother Allen noong 30 years ago, 20 years ago, 10 years ago. Hindi naman bigla akong
Hindi naman ako biglang tinanggalan ng Diyos ng mga bagay na gustong-gusto ko sa buhay. Pero yung ngayon, yung kapanatagan sa aking kalooban ay mas maganda kaysa dati na napaka-dilim. Alam nyo ba yung prayer serenity prayer. Nasabi, alam niyo to, God grant me the serenity to accept the things I cannot change. So the first one is, kaya mong tanggapin yung mga bagay na hindi mo kayang baguhin sa buhay. Kaya mong tanggapin yung asawa mo na hindi mahirap mahalin. Kaya mong tanggapin yung mga anak mo na mahirap disiplinahin. Kaya mo tanggapin yung asawa mo na laging mainit ang ulo. Because the fire in your heart is burning. Sabi nga, the serenity is you can accept anything that you cannot change. Tapos sabi niya, the courage to change the things I can. To grant me the serenity to accept the things I cannot change and the courage to change the things I can. Yung mga pwede mong baguhin sa buhay mo ay meron ka ng katapangan. Pwede ka nang sabihin na ayoko na to. Ayoko na ng buhay na ganito. Why? Because you have the courage. And the wisdom to know the difference. Malalaman mo kung ano yung tama at mali. So the Holy Spirit, itong magandang prayer natin lagi, araw-araw. Lord, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Dahil ito'y panalangin na nagbibigay sa atin ng kapanatagan sa ating buhay. Kapanatagan sa ating buhay. So, bilang konklusyon natin, para pag nilayan natin sa ating pag-uwi, ano yon, yung isipin natin lagi ang apoy na sinasabi ng Diyos ay para tayo ay mabago. Nasa atin ang Banal na Espiritu Santo mula nung tayo ay bininyagan. Pero kung papayagan natin na gumalaw sa ating buhay, may pagbabago. Paano natin siya papayagan? Magdidesisyon tayo. Sabihin natin na mula ngayon, Holy Spirit, ikaw na ang magpapatakbo ng buhay ko. Susunod na lang ako kung anong gusto mo. Because by surrendering to the Holy Spirit, to God, it will transform us, it will purify us. Kung matigas pa rin ang ulo mo, ay pagkatapos ng prayer meeting, punta ka pa rin sa dati mong gawi. Walang magagawang Banal na Espiritu Santo. Kung pagkatapos ng prayer meeting, ganun pa rin yung uri ng pananalita mo na nagchichismis ka pa rin, galit ka pa rin, di ka pa rin nagpapatawad, parang walang nangyari, parang walang nagawa ang Diyos sa buhay mo. Nakakahiya, di ba? Nakakahiya kay Lord na nakaupo ka dyan ng ilang oras, sayaw ka ng praise the Lord, pero paglabas mo, balik sa dati. Dapat may nababago, kahit hindi bigla, kahit unti-unti. Lord, sa paglabas ko dito, sa lugar na ito, natanggalin ko na yung aking paninirang puri. Yan. So, at least may nabago kahit isa. Sa sunod na naman, Lord, ganyan. So, yun ang ating panalangin. At kung wala may mga tao na hindi sumasang-ayon sa atin dahil sa ating pananiwala at pagmamahal sa Diyos, move on ka lang. Huwag kang matakot. Ang mahalaga yung ano ba yung masasabi ng Diyos sa ginagawa mo. Kasi personal mo na karelasyon ng Diyos. Hindi yung ibang tao. Ang mahalaga yung relasyon nyo ng Diyos. Sabi ko nga, Jesus is worth standing for. Kaya mga kapatid, ito yung patuloy nating pagnilayan at tayo ay pagpapalain ng Diyos. Unahin natin siya lagi sa ating buhay. At siguradong anumang problema o anumang pagsubok na dumating sa atin, ligtas tayo. Kasama natin ang Diyos lagi, ililigtas tayo. Amen? Amen. Amen. Yan, gising na kayo.